Magandang araw mga kaibigan. Medyo sad news ang pag-usapan natin dahil daan-daang, more than hundreds of Filipino workers in Hong Kong and Macau posibleng pauwiin sa Pilipinas dahil sa sigalot ng China at saka ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Okay, update muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 Marines. Nakaipon tayo sa ating GCash ng 160,000, i-deposit na sa bangko ngayong araw at ipapadala sa Brave 14 Marines. So, ang unang napadala sa kanila, 470,000 pesos plus 160,000 pesos ngayon. So, total, meron na po tayong 630,000 pesos na itulong sa Brave Marines dahil kailangan nila ng pampiyansa. Marami pang warrant of arrest na lalabas laban sa kanila. At ito na po, salamat sa tulong ninyo sa Brave 14 Marines. Yung gusto pang tumulong, ito yung GCash number natin, 0966-265-8480. Ang pangalan ng GCash is Ivan Henry Sibug. Okay, ito. Sa post ng Newswatch Plus Philippines, more than 100 Filipinos have faced immigration action in China in what sources said was a retaliation against Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. with Filipino workers in Hong Kong and Macau potentially at risk further measures. The Department of Foreign Affairs says it is coordinating with the Philippine Embassy in Beijing and its Consulate General to verify the circumstances, exact number, and the status of the Filipinos affected. Ito na. Kawawa, mga kababayan natin. Away nila sa sobrang, how do I call this? Hindi natin isurrender ang ating sovereignty or territorial rights sa West Philippines. Kagaya ng ginawa ni Tatay Digong. Diskarte lang yan. Panahon ni Tatay Digong. Wala namang nawalang teritorya natin o sovereignty. Wala. Nakipagkaibigan lang ang Tatay Digong. Kaya as a result, yung mga fishermen natin noon, hindi hinaharas. Kapangisda sila. Dumami yung kalakaran between China and the Philippines. Dumami ang Chinese tourist na pumunta sa Pilipinas. In 2019, more than 1 million Chinese tourists pumunta dito. So, nakinabang both countries dahil sa diplomatic strategy ni Tatay Digong. Hindi naman tayo nawalan ng teritorya. Nandiyan pa rin. Yung sigalot, nandiyan pa rin. Itong approach ng administrasyong ito, palaban sa China. Matitigas na aksyon ang ginagawa ng gobyerno, lalo na yung mga salita. Kaya nagalit ang China. Una, pinatawan nila ng parusa itong si Defense Secretary Teodoro. Siya mismo at ang kanyang pamilya hindi na maka-set foot sa China. Ito, okay lang sa kanya dahil kahit hindi siya magbiyahe sa China, walang mawawala sa kanya at pamilya. Hindi sila affected. Ito ngayon, Filipino workers madadamay. Kaya ba nilang bigyan ng trabaho dito sa Pilipinas yung mga mapapauwi? Okay, to be sure, chinek up ko, sinerch ko, is it true that China yung pabalikin ng mga Pilipinos dahil sa sigalot kay Teodoro? Sabi, yes, it is true that China recently took immigration action against more than 100 Filipinos. A move heavily tied to an ongoing row o yung alitan
involving Philippine Defense Secretary Chodoro. Reports from Manila-based Chinese media indicate that yun na. So, retaliation angle, nakalagay dito. While China publicly claims that it is a standard law enforcement operation, a Manila-based Chinese language newspaper reported that the move is a direct countermeasure against Chodoro. Oh. So, damay. O, papaano yan? Baka simula lang yan. And I believe hindi magbabago ang stand ng gobyernong ito habang nandyan pa ang Marcos Jr. administration. Tuloy ang pagdikit nila sa US at tuloy ang alitan China-Philippines. So ang nakakatakot dito, baka simula lang ito, more than 100 ngayon. Sa susunod, libo-libo na. So, yan ang tanong. Anong maitutulong ng Philippine government? Anong assurance ng Marcos Jr. administration na yung mga mapapauwing Filipino workers ay mabigyan ng trabaho dito? Tumataas nga ang unemployment rate. Ang hirap na nga maghanap ng trabaho dito sa ating bansa. Tapos, nang dahil lang sa sigalot, nang dahil lang sa I don't know how will I call it, yung foreign policy na pro-US foreign policy, maapektuhan ang ating mga kababayang workers. Yan po ang masamang balita. Sana, mahanapan nila ng solusyon. Kasi, lumalabas, talunan tayo dito dahil ang China is an economic giant, superpower. Tayo. Ano tayo? Yes, ipaglaban natin ang ating soberenya, territorial rights. Kailang, diskarte lang yan. Ulitin ko, kung nagawa ni Tatay Digong na dumiskarte, kinaibigan niya ang China, wala mang nawala sa ating teritoryo sovereignty, bakit ibang approach ng administrasyon ito? So sana, maayos ang gusot na ito at sana wala nang mapapauwing Pilipino kasi may mga pamilya yan na umaasa sa trabaho nila sa China. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ano yung natagaan na mo yero? Mga atop ni siya karon. Ang ipatindog nga balay. So mao na ni ang iyang atopan. Ano tadi ba? Ano be? Jista man yan sin. Sumbakan ko ako. Masumbakan dahil ko. Og karon humanagyod sa pag-atop ang gihatag namo nga yero, so dili na gid sila maulanan kay maayo na nga tan-awon ang yero nga
nakaatop. Pagpasalamat sa gihatag nga tabang sa sin kay kun pagpalit lang sa atop ni Sudyo kay ang among paringkamot tama na gid sa kaon na biya kana atong mga eskwela. Dako gid akong pasalamat sa Ginoo nga naagi hinabang nga nakaabot nga tabang nga pinagi sa pagtabang sa usa ka tawo sa atop nga kuan kini ang gihatag sa mua. Ginoo nga labtan mi sa tabang kay wala man kita lain pasalamatan og naapay ta sa ibut kalibutan kay ang kitang tawo wa man kita mahibok wa gid ang Ginoo. So salamat kaayo.